Good day guys, welcome to my channel. Today magpapakabit tayo ng ceramic tint. Kasi itong aking Mazda 3, hindi pa siya naka-tint. So nung kinuha ko siya sa kasa, hindi ko siya pinalagyan ng tint. Kaya bala kong palagyan ng ceramic tint. Kasi naka-privacy glass na siya. So ang objective ko is malagyan siya ng tint. Pero gusto ko ma-maintain yung look nung meron siyang privacy glass. Halika, samahan niyo ako. Okay, nandito na ako sa Marikina. So ipapasok na natin dito sa tint shop para malagyan ng tint. So, mamimili tayo ng babagay na tint. Yan o. Hindi pa siya nakatint yan. Nandito na tayo sa shop na papagpakabitan natin ng tint. Dito sa Marikina. Ito rin yung pinagpakabitan ko dun sa aking Montero. Matatagpuan nyo siya sa kanto ng Champaka at saka 3rd Avenue. Ang pangalan ng shop ay Budge Car Parts and Accessories. So, 172 Champaka Street, Marikina. So, kung may ano kayo, nilagay yung number niya sa baba, yan, tawagan niyo na lang si Jack. Siya yung may-ari para mabigyan kayo ng quotation. So, to start with, binabalutan nila yung upuan para hindi mabasa pagka naglalagay ka ng tint. Once na ma-prepare na nila yung loob, natakpan, pati yung mga sidings, pwede na silang mag-start magkabit ng. Tara, akit tayo sa taas, mamimili tayo ng tint. Kausapin natin si Jack. Okay, ito nga pala si Jack, no? Siya yung may-ari nito. Ipapakita sa atin yung mga different kinds of tint niya. Sige. So, dalawang klase po yung tint na. Meron clear series saka dark series. Okay. So, sa clear series, meron pong clear blue. Okay. And meron din clear green. So, clear siya, no? Clear siyang tingnan. So, blue shade tsaka green shade. Ito yung nakakabit sa Montero ko dati, di ba? Okay. Okay, sige. Tapos ito naman. Ito yung green. Ito yung ipapakabit natin dito sa Mazda. Tapos yun. Sa dark series naman po, meron tatlong klase. Okay. So, meron kang super dark, no? Oo. Merong medium dark, super dark, saka light dark. Medium dark. Okay. So, ito yung medium. Medium. Ito yung super dark. Ito yung pagkakaiba. Super dark, this one is medium. Okay. Tapos ito naman yung light dark. Light dark. Okay. Ayan siya. So, yung mga heat rejection nila, yung si medium sa si super dark, 99%. Mas mataas yung ng super dark. Ng heat rejection, 99%. 99%. Okay. Tapos yung light dark yung light, is 97%. 97. Tapos yung dalawang clear pala kanina, 95%. 95%. Oo. So, yun parang difference niya, no? So, okay. May slightly difference sila sa heat rejection. Pero hindi ba yan? Hindi ba madilim pagka nasa loob ng sasakyan? Hindi. Kasi pag si ceramic kasi, compared sa regular tints, like mga 3M, mga Illumina, mas malinaw si ceramic tint. Okay. Kasi si ceramic tint kasi lagi nga naghahanap ng liwanag. So mas lumiliwanag siya kapag, pag may na-absorb siyang light. Pero yung, it doesn't mean na pagka maliwanag yung tint mo, mahina ang heat rejection. Hindi. Kahit clear tint, mataas ang heat rejection niya. Kahit clear tint, rejection. Dati kasi, ang mindset kapag mas madilim yung tint mo, mas mataas heat rejection. Okay. Pero ngayon, hindi na. Yun. Kahit clear tint namin, 95% yung na-reduce yung heat. Okay. Coming from the sun. Kasi nga, si ceramic kasi mataas yung heat resistance niya. Resistance niya. Yung compared mo, di ba, meron yung 3M, parang meron siyang metallic, no? Yun, like yung mga vehicle, may metallic yung material nila. So may problem, may interference sa signal. Sa ceramic wala, kasi ceramic. Doon kaya sa paglagay ng RFID, sa experience nyo,
May ano ba? So, sa experience namin, to be honest, yung problem talaga is yung RFID. Kasi substandard yung material. Kasi on certain people, yung super dark, gumagana yung ibang tao. Well, sa ibang sasakyan, hindi gumagana yung RFID. So, we recommend kapag super dark papakabit nila, ika-cut out namin. Cut out. Pero sa medium dark and light dark, saka sa clear, walang problema. Okay. Sa akin kasi sa headlight ko, pinakabit eh. Yun nga, though sometimes, iba-iba talaga ng scenario. Minsan scanner yung problema. Medium dark yung pinakabit. Gumana dun sa isang scanner, dun sa isang scanner, hindi. So, recommend din namin kapag worst case scenario, after curing time sa medium dark, pinapa-cut out namin. Yung medium dark and super dark, yan yung medyo may problem. After curing time yung pa inaano, hindi yung paglalagay ng ano. Kasi after a month pa lumalapat ng maigi yung tint eh. So pag lumapat siya maigi, mas makikita yung RFID. Okay. Yun. So pag di pa rin gumana ng ganun, worst case scenario, saka ika-cut out. Pero kung nauna na kabit yung RFID tapos papatungan mo? Ganun. May minsan gumagana, minsan hindi. Talaga? Oo. Pero yun kung light dark ka or clear, yun, wala talagang problema. Patong man yan o nasa likod ng tint, gumagana. Okay. Sige. Tapos in terms of pricing, magkakaiba ba yung pricing dito? Magkakaibang price. Hindi. Yung same price lang lahat ng variant. Okay. So, kumari, halimbawa sa sedan. So, sa sedan kasi 5.5 yung... 5.5, okay. Full wrap yun, pero one shade lang. Okay. Yung sabihin, kung medium dark yung gusto mong pakabit, medium dark gagamitin sa lahat ng windows. Kung gusto mong mix shade, may additional 1.5. Okay. Pagka SUV? Pag SUV, 6.5 po yun. 6.5. Full wrap single. Full wrap, okay. Kapag mga big SUV, mga van, 8.5. 8.5. Yung mga Expedition, ganyan? Yung mga malalaki. Malalaki, okay. So yung mga Montero, Fortuner, yan, 6.5 Fortuner, o yung Ford Everest, yung magkakalaban eh, okay. Yun. And then saan gawa yung X-Film? X-Film made from Singapore siya. Singapore. Yun. Okay. Sige, tingnan natin mamaya pagkabit. Okay, naka-prepare na yung kotse, ready na. So, ang first step is magkakat sila ng tint. So, kailangan magsukat muna sila. So, sa pagsukat ng tint, kailangan diretso na buo na walang dugtungan. Katulad dito sa harapan, dapat buo siya. Ang maganda dito sa shop na to, marami silang worker. So, dito sa kotse ko, 4 sila tulong-tulong. Kaya, madali lang. So, it took them 2 hours para makabit yung tint. Kasi kanya-kanya sila ng pwesto. Nagtutulungan sila. Ito nga pala yung kakabit ko sa windshield, pati sa dalawang front windows. Bale, clear siya with a shade of green. Yung kinabit ko dun sa aking Montero is clear din, pero meron siyang shade of blue. So, yung clear niya, dalawa yung shade. Isang green, saka isa yung blue. Ito yung shade of blue na nakakabit sa Montero ko. Satisfied ako dito sa X-Film, kaya bumalik ako dito para magpakabit naman dito sa Mazda ko. Okay, sinimulan nilang magkabit. Uno nilang kinabitan dito sa rear window. Ang maganda dito nga dahil nga 4 sila, so kanya-kanya sila ng assignment. So, mas mabilis matapos. Ito naman si Kuya, assignment niya doon sa likod, doon sa rear windshield na glass. So, sinusukatan niya. So, ang kinabit ko dito nga pala sa likod is yung super dark. So, pati dito sa likod na windows, super dark din siya. Tapos, yung sa dalawang front door sa harap, yung clear na may green shade. Pati yung sa front windshield, clear din na may green na shade para mas maliwanag. So, para ma-maintain ko yung yung Euro look. So, ito na yung sa
front windshield. So, sinusukatan ni Kuya. Ito yung clear na green shade. Yan. Kaya maganda magpakabit dito. Mababait yung mga tao. Very accommodating. So, maayos pa siyang gumawa. At masaya. Yan si Kuya sasayaw pa. Okay. Nasukat na sa likod. Okay, tapos sinukatan din yung sa sunroof. Ang pinakabit ko dito yung super dark para mas malaki yung mas mataas yung heat rejection kasi na-expose sa araw eh. So tingnan natin kung anong performance niya. Ito nga pala yung itsura ng loob niya nung mabalutan nila, no? Yun ang ginagamit nila na pang-cover sa mga seats para hindi magmantsa pagka nag-i-spray nung may shampoo. So, yun ang maganda sa preparation nila. Ito na yung shade ng green sa right window. Yun ang maging itsura niya. Very light. Para kang walang tint din. Ito na yung sa rear. Dapat maingat ka dun sa defogger para hindi masira. Kaya maganda yung hindi ko siya pinilagyan ng ng tint sa kasa para wala ka nang tatanggalin. So first time siyang lalagyan. So mas malinis kaysa tatanggalin mo pa. Normally doon nasisira ang defogger. So ito naman yung pagkakabit sa windshield. So kailangan yung dashboard matakpan din ng tuwalya, yung kulay blue na yun, nilalagay nila yan para hindi masira yung magmantsa yung dashboard. Especially ito, mga soft touch to so magmamantsa talaga to pagka na-sprayan mo. Yan, nilalagyan nila ng parang decal. Dati yung kinakabit nila sticker. Ito mas maganda. So kung gusto nyong ipakabit, okay lang. So okay naman kasi nagmamantsa dun sa color na red and white. It looks nice. So, patapos na. Ito na lang windshield ang kinakabitan nila. Then ito, kinakabit na yung tint sa sunroof. Ito yung dark shade. Okay, tapos na. Cleaning time na. And then dito sa door nga pala switches, nilalagyan nila ng sticker para hindi mo mapindot. Kasi bawal ibaba ito for at least 3 days hanggang sa matuyo yung yung kinabit natin na tint. So nakakatulong din yan para protection, hindi mo mapindot siya pababa. Alright, tapos na. So yan na yung final look niya. So dark dun sa likod and then clear na green shade dun sa bandang harap. So hindi na ako masyadong kita dito sa bandang harap kasi parang meron na rin siyang counting shading. Here's another look, close up from the outside, and then ito naman yung itsura niya from the inside. So maliwanag siya sa loob. So this is my second time na magpakabit na itong X-Film ceramic tint. So na-test ko na yung performance niya. So happy ako kaya bumalik ako dito kay Patch. So ngayon since dark yung nakakabit sa sunroof at saka dito sa side, so mas mataas ang heat rejection niya. So I suppose mas maganda yung kalalabasan nito ng performance niya. Okay, hanggang dito na lang. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!